Ginising ng malakas na apoy ang mga residente ng Barangay Tagpos sa Binangonan, Rizal. Umabot ang sunog sa ikatlong alarma. Nasa 100 bahay ang nasunog. Ang iba pang detalye, ihahatid namin maya-maya lang. Natagpuan na ang nawawalang Piper plane na galing sa Kawayan Domestic Airport sa Isabela. Sa aerial search ng Philippine Air Force, nakita ang eroplanong may tail number RPC 1234 sa bahagi ng Sierra Madre na sakop ng probinsya. Pero hindi pa sila nakakalapit sa lugar kaya hindi pa malaman ang kondisyon ng dalawang sakay nito. Pinag-aaralan pa ng mga otoridad ang susunod na hakbang. Naiulat na nawawalang eroplano noong November 30 matapos hindi makalapag sa Palanan Airport. Kahit may takot, unti-unti nang ibinabalik sa normal ng mga taga Marawi City ang kanilang buhay matapos ang pagsabog sa isang misa doon noong linggo. May ulat on the spot si James Paulo Yap ng GMA Regional TV 1 Mindanao. James, maayong buntag. Maris, Chino, nakasarado pa rin ang Dimaporo Gymnasium dito sa Mindanao State University kasunod ng pagsabog noong linggo. Ang ilang mga residente ramdam pa rin ang takot mula sa nangyari. Halos nakapalibot na sa loob ng MSU Marawi Campus ang mga tauhan ng pulisya at militar 3 araw matapos ang nangyaring pagsabog sa Dimaporo Gym sa MSU Marawi na ikinasawi ng 4 na katao at pagkasugat ng ilang nagsisimba lamang noong araw ng linggo. Ngunit kahit na ilang araw na ang nakalipas, ramdam pa din daw ng ilang mga residente at mga estudyanteng nakatira malapit sa blast site ang takot mula sa nangyari. Ganun pa man, pinipilit daw nila ang kanilang mga sarili na dahan-dahan nang ibalik sa normal ang kanilang pamumuhay. Sa social media account naman ng MSU Marawi, inanunsyo nito na suspendido pa rin ang lahat ng mga academic activities ng universidad habang nagpapatuloy ang investigasyon ng mga otoridad. Wala rin daw pinapayagan ang pamunuan ng MSU Marawi Campus na pagtitipon ng kahit na anong organisasyon sa loob ng universidad. May sinusundan ng mga persons of interest ang mga otoridad sa pagpapasabog ng IED sa loob ng Dimaporo Gym. At Maris, Chino, paalala naman ng mga otoridad na iwasan muna ang pagpapakalat ng mga hindi beripikadong impormasyon patungkol sa nangyaring pagsabog dito sa Dimaporo Gym para hindi na rin madagdagan pa ang takot na nararamdaman ng mga residente dito sa lugar. Maris, Chino? Maraming salamat, James Paulo Yap ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Iniimbestigahan na ng National Security Council kung may kinalaman ang grupong Islamic State of Iraq and Syria sa pagpapasabog sa Mindanao State University sa Marawi City nitong linggo. Alam mo kasi ang ISIS, they tend to claim. they have this tendency to claim responsibility for things na at the end of the day naman pala ay hindi naman sila ang responsable. Kasunod ito ng pahayag ng ISIS na miyembro nila ang nag-detonate ng bomba. Under verification pa ito ng NSC at AFP. Sabi ng ilang dumalo sa misa, bago ang pagsabog, may kumalat na umanong text message na nagbabala tungkol sa bomba. Ayon naman sa tagapagsalita ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, Sabado pa lang ay may mensahe na raw ukol sa mangyayaring karahasan. May ilang pumuna sa umano'y failure of intelligence, bagay na pinalagan ng AFP. Meron ding mga nagsa-circulate sa na text messages nung gabi ng Sabado na merong gagawin na pagpapasabog pero hindi naka-specify kung saan yun. That information would be hopefully mas maganda kung na-receive natin, it's been processed. I don't see any failure of intelligence as of now. Oh my God! Isinailalim na sa state of calamity ang bayan ng Hinatuan sa lalawigan ng Surigao del Sur. Dahil po yan sa pinsalang dulot ng magnitude 7.4 na lindol sa lugar nitong Sabado. Sa rekomendasyon yan ng kanilang mayor na chairman din ng Hinatuan MDRRMC. Ayon sa lokal na pamahalaan, kinakailangan ang hakbang na ito para matugunan agad ang pangangailangan ng lugar. Ang bayan ng Hinatuan ang epicenter ng lindol na naramdaman din sa Davao Region at iba pang probinsya.
maging sa ilang bahagi ng Visayas. Sa ibang balita, justified and lawful yan ang pahayag ng China kaugnay sa namataang mahigit 120 o 30 Chinese militia vessels sa Julian Felipe Reef sa West Philippine Sea. Ayon kay Chinese Foreign Ministry spokesperson Wang Wenbin, parte ng kanilang teritoryo ang nasabing reef. Aniya, hindi iligal ang kanilang operasyon at ang pangingisda nila roon. Wala raw sa posisyon ng Pilipinas na magsabi ng anilay irresponsableng pahayag. Namataan ng mga Chinese militia vessel habang nagsasagawa ng RORE o Rotation and Resupply Mission ang BRP Sindangan ng Philippine Coast Guard nitong weekend. Kahit isang low tide elevation, pasok ang Julian Felipe Reef sa 200 nautical miles exclusive economic zone ng Pilipinas. Arestado ang isang lalaki sa Quezon City na inireklamo ng panggagahasa sa 14 anyos niyang kasintahan. Git ng sospek, hindi totoo ang aligasyon. Balitang hatid ni James Agustin. Inaresto ng mga operatiba ng QCPD Station 30 ng 19 anyos sa lalaking inirereklamo ng panggagahasa umano sa menor de edad niyang kasintahan sa Barangay Payatas, Quezon City. Nung natanggap natin ang warrant of arrest laban dito sa akusado, agad tayo nagsagawa ng series of validation. Nung nakatanggap kami ng information regarding dito sa location niya, pinuntahan ng tropa at nag-positive naman. Ayon sa pulisya, noong Marso na isampa ang kaso. Ang biktima 14 anyos sa Dalagita. Lumalabas sa investigasyon natin na ang nagsampa ng kaso laban dito sa akusado ay ang nanay ng minor victim niya at ang sinampang kaso ay rape. Ikalawa sa most wanted person list ng QCPD Station 30 ng sospek. Gate niya, hindi niya alam na may isinampang kaso laban sa kanya. Bigla na lang po akong na inaresto po sa computer shop. Wala po akong kaalaman. So hindi mo alam na may warrant laban sa'yo? Hindi po. Ano masasabi mo doon sa aligasyon na ginahasa mo kung ano yung kasintahan mo? Hindi po totoo yun. Sumama nga po ako na maayos sa kanila kasi alam ko na wala po naman talaga ako kasalanan. Nakapag-return of warrant na ang pulisya sa korte at hinihintay na lamang ang commitment order ng sospek. James Agustin, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Tuloy ang trabaho ni Pangulong Bongbong Marcos kahit may COVID-19. Yan ang pagtitiyak ng Presidential Communications Office. Mabuti raw ang kondisyon ng Pangulo para maka-attend siya sa mga pulong via teleconference. 5 araw daw na mag-isolate ang Pangulo pero hindi sinabi kung kailan ito nagsimula. Ito na ang ikatlong beses na nagka-COVID ang Pangulo. Una noong 2020 at ikalawa ay noong 2022. Mabilisang balita tayo. Patay ang isang estudyanteng 15 anyos matapos umanong makuryente sa Kawayan, Biliran. Ayon sa kaibigan ng biktima, umakyat sila sa puno ng mangga nang bigla siyang nahulog at tumama ang ulo sa lupa. Nakitaan ng paso ang kaliwang kamay at kanang talampakan ng biktima. Lumabas sa investigasyon ng mga pulis na may live wire sa mga sanga ng puno. Sa Isabel, Leyte naman, patay ang 2 tao matapos umanong tamaan ng kidlat ang sinasakyan nilang bangka. Kwento ng nag-iisang nakaligtas, tinamaan ng kidlat ang kanyang mister at isang kasama na nasa likurang bahagi ng bangka. Tumawag siya ng tulong at nadala ng taga-Philippine Coast Guard sa pantalan ang 2 walang malay na biktima. Idineklara silang dead on arrival sa pagamutan. Mga kapuso, ilang tulay o overflow bridge sa Paggaw, Cagayan ang binabaha pa rin.
Ayon iyan sa Bagao Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office. Inikutan ng grupo ang Cagayan River hanggang sa bukana ng ilog sa bayan ng Apari. Ang magandang balita po, nagsisimula ng humupa ang baha. Sarado pa rin sa mga motorista ang ilang tulay gaya ng Bagunot Bridge. Ang pag-uulan sa Cagayan nitong mga nakalipas na araw ay epekto ng hanging amihan. Sa ngayon, easterlies na ang umiiral sa bansa, ayon yan sa Pag-asa. Asahan ang mainit na panahon sa kabila ng mga panandaliang ulan. Sa mga susunod na oras, uulanin ang ilang bahagi ng Cagayan Valley Region, Cordillera, maging dito sa Maya Central Luzon, Southern Luzon, Visayas at Mindanao. Posible ang heavy to intense rain sa ilang lugar na pwedeng magdulot ng baha o kaya naman landslide. Base iyan sa rainfall forecast ng Metro Weather. Mababa naman ang tsansa ng ulan dito sa Metro Manila. Ilalabas na ngayong araw ang resulta ng 2023 bar examinations. Ayon sa Supreme Court, pwedeng ma-access ang live stream links gamit ang QR codes na nakikita nyo sa inyong mga screens. Pwede rin daw makita ang resulta ng bar exams sa social media accounts ng Korte Suprema. Bukas din ang gates ng Supreme Court simula mamayang alas 12 ng tanghali hanggang alas 6 ng gabi para sa mga gusto doong abangan at alamin ang resulta. Sa tala ng Korte Suprema, mahigit 10,000 ang kumuha ng bar examination ngayong 2023. Oh my God! Update mo tayo sa latest na sitwasyon sa Hinatuan, Surigao del Sur na labis na naapektuhan ng magnitude 7.4 na lindol. At may ulat on the spot si Argel, relator ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Argel. Maris, inaprubahan ng Sangguniang Bayan ng Hinatuan sa isang special session kahapon ang rekomendasyon ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Council na isailalim sa state of calamity ang bayan. Ayon kay Mayor Shem Garay, nasa halos 4 million pesos na kanilang calamity fund ang mailalaan para sa tulong na ibibigay sa mga biktima ng lindol. Prioridad din ngayon na may pamahagi kaagad ang nasa mahigit 5,000 food packs na dumating kagabi mula sa DSWD sa pinakapektadong mga residente. Karamihan umano sa mga apektado, lalo na ang kabuhayan ng mga nakatira malapit sa dagat na hindi na muna pumalaot upang mangisda dahil sa takot. Tuwing gabi ay lumilikas ang mga residente sa evacuation grounds sa pangambang baka may mas malakas pa na mga aftershock. Na-install na rin ang mga malalaking tent mula sa DSWD sa open area na nasa labas lang ng evacuation center na siyang temporaryong naging tulugan nila. Siksikan ang nasa hindi bababa sa 4 na pamilya sa bawat tent. Walang inilalabas na abiso ang MDRMC ng mass evacuation. Ngunit ayon sa mga residente ay mas mainam na umanong maging maingat kaya't voluntaryo na silang lumikas. Maris, sa pinakabagong datos ng Rapid Damage Assessment and Needs Analysis, umabot na sa mahigit 100 million pesos ang pinsala sa kabahayan. Wala namang naitalang casualties sa bayan. Maris. Maraming salamat at mag-iingat kayo dyan, Argel, relator ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Paalala sa mga motorista, may paggalaw sa presyo ng oil products. Ayon sa oil companies, 30 centavos ang dagdag sa kada litro ng gasolina, 20 centavos naman sa kerosene. Ikalawang sunod na linggo ng pagtaas na yan sa kerosene. Para naman sa gumagamit ng diesel, may rollback na 30 centavos kada litro. Sa tala ng GMA Integrated News Research mula sa datos ng Department of Energy, naglalaro mula sa mahigit 53 pesos hanggang mahigit 66 pesos ang kada litro ng diesel sa Metro Manila. Mahigit 55 hanggang mahigit 75 pesos naman ang gasolina, habang mahigit 71 hanggang 85 pesos ang kada litro ng kerosene. Naglatag ng checkpoints ng Philippine National Police sa boundary ng Valenzuela at Bulacan. Bahagi po yan ng pagpapaigting ng seguridad ng PNP kasunod ng pambobomba sa Mindanao State University sa Marawi City. Dumaan sa inspeksyon ang mga motorista. Sang-ayon daw sila sa ginagawang hakbang ng mga otoridad. Ayon sa PNP, wala namang namomonitor na banta ng terorismo sa Metro Manila. Bukod sa checkpoint, mahigpit din nilang babantayan ang mga establishmento gaya ng mga mall, terminal at tourist spots na posibleng dagsain ngayong holiday season.
Mahigit 6 na taon matapos ang Marawi Siege, natalakay sa Kamara ang mabagal pa rin daw na usad ng rehabilitasyon ng lungsod. Balitang hatid ni Tina Panganiban Perez. Matapos lusubin ng teroristang grupong Islamic State at Maute Group ang Marawi City noong 2017, agad sinimula ng rehabilitasyon ng lugar noong 2018. Pero hanggang ngayon, base sa pagdinig ng House Ad Hoc Committee on Marawi Rehabilitation and Victims Compensation, hindi umuusad o mabagal ang galaw ng mga proyekto para sa pabahay, kuryente at tubig. May pondo naman daw, pero implementasyon ang problema. Kaya hindi pa rin makabalik ang mga nagsilikas. May mga pondo na since 2018 andyan pero hindi nagagamit because a lot of issues came out na tumatakbo yung contractor. Yung iba hindi nare-release because of some procedures na they failed to comply. Agency to agency, nagka-problema din sa tubig. May problema din tayo sa supply ng kuryente. So ito yung basic na services na hindi pa natin nare-resolve. Very disappointing given yung timeline na binigay na kailang extension. Tapos kahit sabihin mo, actually ito pang masaklap dito, bilyon yung pera na pinondo dyan mula nung nakarang administration. Pero hanggang ngayon na marami ang hindi napapakinabangan. Bagaman hindi direktang iniuugnay ng mga kongresista ang pambobomba sa Mindanao State University sa naantalang rehabilitasyon ng Marawi, mahalaga raw ang rehabilitasyon ng lugar sa seguridad ng rehiyon. Let us not give that the platform for this global terrorist network to use the delay of rehabilitation as a way to, to convince others na hindi natin natututukan yung rehabilitation. Pag maganda ang buhay ng tao, develop ang lugar, mahirap mag-recruit. And in fact, sa experience ng Basilan, even yung mga involved sa terrorism, nung na-develop ang lugar, itong nagsisukuan. Balak ng House Ad Hoc Committee on Marawi Rehabilitation and Victims Compensation na isagawa ang susunod na pagdinig sa Enero ng 2024 mismo sa Marawi City, kasama ang katuwang nito sa Senado. Tina Panganiban Perez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mga kapuso, nadagdagan pa ang mga gate na nagpapakawala ng tubig mula sa Angat at Ipo Reservoir. Ayon sa Pag-asa, mula sa 2 gates kahapon, ngayon ay 3 gates na ang nakabukas sa Angat. Bahagya ng bumaba ang water level ngayon sa nasabing reservoir. 2 namang gates ang nagpapakawala ngayon ng tubig sa Ipo Reservoir mula sa 1 gate kahapon. Ayon sa Pag-asa, nagpapakawala ngayon ng tubig ang Angat at Ipo dahil lumalampas na ang antas ng tubig sa tinatawag na normal high level. Kumpara kahapon, bumaba rin ang water level ngayon sa Ipo, gayon din sa Lamesa, Ambuklao, Binga, San Roque at sa Caliraya Reservoir. Tumaas naman ang water level sa Pantabangan at Magat Reservoir. Dagdag na detalye po muna tayo ng sunog sa Binangonan, Rizal sa mainit na balita hatid ni James Agustin. Nagangalit na apoy ang gumising sa mga residente ng Barangay Tagpo sa Binangonan, Rizal, mag-alas 4 na madaling araw kanina. Sa laki ng apoy, mabilis itong kumalat sa magkakadikit na bahay. Gumapang ang apoy mula sa Lower Luklukan hanggang sa Bautista Compound. Nagsilika sa mga residente. Kita sa video na may puntong nagsiputukan pa ang mga kawad ng kuryente. Itinaas ng BFP ang ikatlong alarma. Nasa 9 na fire truck ang kinailangang rumisponde sa lugar. Alas 6 ng umaga na maapula ang sunog. Tumambad ang laki ng pinsala na naidulot nito. Halos wala ka namang papakinabangan doon sa mga bahay na nasunog sa 2 compound dito sa Barangay Tagpos. Ngayong umaga, yung mga residente bumalik dito para tingnan kung meron pa silang makikita na mga gamit tulad na lamang nitong si Mang Edgar na bukod doon sa kanyang bahay ay nasunog ang kanyang motorsiklo. Sir, paano po yan ngayon? Wala, ito, may jajang shop na lang to. Hindi na ito may babalik pa ng maayos. Tanggapin ko na ito, wala na talaga. Kwento ni Mang Edgar, natutulog sila ng sumiklabang apoy. Wala na raw silang naisalbang gamit. Mahirap nito makabawi. Magpapasko pa naman. Ang bilis po nung kumalat ng apoy.
minuto lang po, nandito na po yung apoy. Nagpapasalamat ko po, wala naman nasaktan yung mga anak ko. Mga kanyan ko, yun po, maraming salamat din. Si Aling Salvacion napaiyak na lang dahil wala rin silang nailigtas na gamit. Mahirap po talaga kasi po bagong pagawa lang po yung bahay namin. Hindi ko po alam ang gagawin. Yung nakita ko yung apoy, talagang lumilihap na po. Malapit na sa bahay namin. Ayon sa BFP, nasa 100 bahay ang nasunog. Apektado ang 100 pamilya. Yung mga struggle namin, medyo makipot yung daan, malayo yung siguro mga 4 na 50 centimeter na hose ang bago ka makapenetrate. At saka yung mga hydrant, wala kaming mahanap na hydrant dyan sa paligid Although may river naman doon pero medyo mahirap. Nagsimula raw ang apoy sa isang bahay sa Lower Luklukan compound. Dahil mahangin agad itong kumalat. Sa initial investigation natin, ako rin mismo ang nag-interview doon sa dalawang mag-asawa. Sabi nila, nung nakita nila yung kuryente galing sa bubong. So, doon sa may bulb ng ilaw. So, malamang sa electrical yung pinagmulan ng sunog. Nakausap namin ang may-ari ng bahay na sinasabing pinagmulan umano ng apoy. Wala rin silang naisalba ni isang gamit. Tapos biglang nagising yung aking asawa, umaapoy na po yung kusina namin doon sa may ilaw. Ngayon sabi ko, wag mo nang balikan kasi babalik pa po siya. Sabi ko, magkano bumalik baka masunog ka doon sa loob. Nang hingi siya ng saklolo, hindi na rin kaya ng kapitbahay namin buhusan ng tubig yung bahay namin. Malakas na Wala na kaming naisalbang gamit lahat Pansamantalang tumutuloy sa evacuation center ang mga nasunugan. Nananawagan naman ng tulong ang kanilang barangay. Kasi inihiling ko, unang-una yung tent. Kasi kung sa school baka hindi kayanin Kung may tent na mahiram. James Agustin, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Bumagal pa ang inflation o bilis ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin nitong Nobyembre. Ayon sa Philippine Statistics Authority, bumabayan sa 4.1% mula sa 4.9% noong Oktubre. Ang pagbagal nito ay dahil sa pagbagal din ng pagmahal ng mga pagkain at ng mga non-alcoholic beverages. Nakaambang ang pagbagal ng inflation ang transportasyon, mga kainan at accommodation services. Mga kapuso, na itala kahapon ng pinakamataas na aktibong kaso ng COVID-19 sa nakalipas na 70 araw. Batay sa datos ng Department of Health, umakyat sa 3,311 ang active cases matapos madagdagan ng mahigit 200 new cases. 557 na ang mga bagong gumaling sa sakit habang wala namang naitalang nasawi. Hindi raw kailangan ipatupad ang martial law sa Marawi matapos ang pagpapasabog sa Mindanao State University ayon sa kanilang kongresista. I think we should not resort to that kasi we do not want to cause unnecessary panic, diba? The more kasi na magpanic tayo, it's also a sign na pinapakita natin na hindi tayo on control of everything. So it should be the opposite. Para kay Lanao del Sur 1st District Representative Zia Alonto Adjong, kailangang magtiwala sa operasyon ng militar laban sa mga teroristang grupo. 2017 na magdeklara ng martial law sa buong Mindanao matapos ang pagkubkob ng teroristang grupong Islamic State at Maute Group sa Marawi City. Inabot ng 5 buwan bago tuluyang mabawi ng militar ang lungsod mula sa mga terorista. Ibinumungkahi ng 2 mambabatas na ibalik ang death penalty sa bansa. Kabilang din daw sa mga dapat bitayin ang mga dayuhang nahatulan sa kasong may kaugnayan sa droga. Balitang hatid ni Sandra Aguinaldo. Binitay ng China noong November 24 ang 2 Pilipinong na-convict ng drug trafficking doon. 2013 inaresto ang 2 matapos makuna ng shabu sa kanilang mga bagahe sa Guangdong at sinintensyahan noong 2016. Sabi ng DFA, ilang beses nilang sinubukang iapila ang sentensya ng gobyerno ng China pero hindi ito pinaboran.
Kasunod ng pagbitay, panukala ni Cagayan de Oro Representative Rufus Rodriguez, bitayin din ang mga Chinong nahatulan sa Pilipinas dahil sa illegal drug trade. Hiling ni Rodriguez sa Kongreso, ipasa ang House Bill 2459 na naglalayong bigyan ng mas matinding parusa kasama na ang kamatayan ang mga dayuhang mapapatunayang sangkot sa drug trafficking. Sa datos ng Bureau of Corrections, sa 369 na dayuhang nasa mga piitan sa bansa, 205 o higit sa kalahati ang Chino. Pero na-abolish na ang death penalty sa bansa noong 2006, kaya kailangan pang magpasa ng batas para maibalik yan. Kaya sabi ni Surigao del Norte Representative Ace Barbers, na chairman ng House Committee on Dangerous Drugs, dapat na ring ipasa ang House Bill 1543 na nagbabalik ng parusang kamatayan para sa mga karumal-dumal na krimen. Matagal na raw niya itong isinusulong at hindi bilang paghihiganti sa pagbitay ng China sa dalawang Pinoy. Itong mga Chinese nationals that are involved sa illegal drugs, no? Takot sila doon sa bansa nila kaya dito sila nagpapadala ng basura nila at nagbebenta ng basura nila Kasi nga nakikita nila siguro dito na maluwag yung ating wala tayong death penalty at wala silang takot. Sa tingin ni Barbers, wala namang kinalaman sa girian ng Pilipinas at China sa West Philippine Sea ang nangyari. Dahil matagal na raw nagpapatupad ng death penalty ang China. Payo niya sa mga Pinoy, maging alerto at mapanuri para hindi mabiktima ng mga sindikato sa abroad. Sandra Aguinaldo, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Itinuturing na deal with the devil ni Vice President Sara Duterte ang peace talks ng gobyerno at National Democratic Front of the Philippines. Mr. President, the government's statement with the NDFP in Oslo was an agreement with the devil. Napatunayan na natin sa kasaysayan na hindi sila seryoso at wala silang sinseridad sa usaping pangkapayapaan. Sumusuporta raw ang Vice Presidente sa mga hakbang para itaguyod ang kapayapaan sa bansa. Pero hindi raw ito maibibigay sa paraan ng amnestiya. Hindi rin daw mabibigyan ng hustisya ang mga namatay dahil sa mga rebelde. Nanawagan siya kay Pangulong Bongbong Marcos na muling pag-aralan ang kasunduan. Para naman kay House Speaker Martin Romualdez, walang dapat ikatakot sa peace talks. Bakit aniya matatakot makipag-usap kung matatag ang Republika? Ang peace talks ay paraan aniya para maayos na ang matagal ng problema ng kapayapaan sa bansa. Sumusuporta raw siya sa mga pulisiya ng Pangulo sa peace talks. Happy Tuesday mga mare! Ipinasilip na ang fall trailer ng Rewind na isa sa official entries ng 49th Metro Manila Film Festival. Bida riyan sina Kapuso Primetime King and Queen, Dingdong Dantes at Marian Rivera. Babalik kita sa araw bago mangyari ang aksidente. Kaya mo yun? Toots ka eh. Kaya mo yun? Paulit-ulit. Jazz? Umiikot ang storya ng family drama na Rewind sa mag-asawang sina Mary at John, played by Marian at Dingdong. Tampok din sa pelikula ang tungkol sa second chances at life lessons. Sabi riyan ng Dongyan, extra special ang Rewind dahil ito ang first movie nila together bilang mag-asawa. Ang Rewind ay directed by May Cruz Alviar at produced ng Star Cinema, APT Entertainment at Agosto 2 Pictures. Sa kanilang Grand Media Con, ichinika sa amin ng Dongyan kung ano ang lessons na natutuhan nila sa Rewind. May mga bagay na hindi mo talaga pwedeng i-rewind. Imposible mo nang ma-rewind. Kaya make the most of what you have right now. Kung meron kang nararamdaman na hindi okay, walang masamang diretso yung asawa mo, sabihin mo para maayos nyo agad. Ano nga ba ang usong mga sakit ngayong inaasahan lalamig ang panahon dahil sa simoy ng Pasko? At may napapabalita ring walking pneumonia. Kaugnay niyan, nakasalang sa Balitang Hali si infectious disease expert at presidente ng Philippine College of Physicians, Rontgen Solante. Magandang umaga, Doc. Good morning, Doc. Hi. Good morning. Alright, una po sa lahat, ano po bang katangian nitong walking pneumonia? Bagamat wala pang outbreak nito sa bansa ayon sa DOH, dapat ba natin itong ikabahala? Well, unang-una, Maris, no, this is not something new. This is an old
organism causing upper respiratory tract infection. Ibig sabihin, para din itong influenza-like illness ang nature ng sakit na to at common tumatama sa mga bata, no, yung mga edad na 5 years old and below. At yung mga sintomas nito ay kagaya din ng flu, kagaya ng ubo, lagnat, sore throat, at saka yung sipon-sipon. And usually, ang walking pneumonia, kaya nga tinatawag siyang walking pneumonia, you don't need to treat them, no? Ibig sabihin, kadalasan dito, they will recover, and after 7 or 10 days, they can go back to work, nawawala ang sintomas. And I think this is not something to be alarmed with. Ang importante lang siguro dito, we need to implement again, no, yung mga pagsusuot ng face mask sa mga matataong lugar. Para agad daw maabatan yung sintomas ng walking pneumonia, may ilang mga doktor daw na nagre-reseta na ng mga antibiotics para sa suspected patients. Ano po bang masasabi niyo rito? Ang masasabi ko lang dyan, pwede naman nilang gamutin dahil meron naman talagang gamot yan. Pero ang gamutan kasi niyan, doon natin ilalagay sa mga vulnerable population, kagaya ng may mga matatanda, no? At saka yung may mga edad na, which sometimes and rarely will lead to a more severe form of the walking pneumonia. But it rarely becomes severe. Kadalasan lang talaga nito is rest, no? Encourage natin sila pag-inom ng tubig, pagpapahinga, and kung may lagnat, kailangan lang gamutin yung lagnat. And importante talaga na para walang hawaan doon sa bahay at sa mga ibang workplace, magsuot pa rin ng mask kung may mga sintomas. Alright. Doc, mula sa usaping walking pneumonia, lipat tayo dito sa usaping COVID-19. Sa datos kasi ng DOH, nasa 1,300 ang bagong kaso ng COVID-19 noong isang linggo. Highest in 19 weeks daw, no? Ano kaya ang posibleng dahilan sa pagtaas nito at may nakikita ba kayong correlation dito sa pagtaas din nitong walking pneumonia cases? Well, maraming factors yan, Chino, no? Unang-una, nandito pa rin ang COVID sa atin at may mga bagong mga variants na sa tingin ko, these are the new variants of interest na nakikita din sa ibang bansa na nakitaan din ng pagkonting pagtaas ng mga kaso, no? And pangalawa, yung talagang pinaka-importante dito na bakit tumataas itong mga viral respiratory tract infections is talagang wala nang nagpe-face mask, wala nang social or physical distance, no? And maski may mga sintomas, pumapasok at pumupunta sa mga restaurant, sa mga mall, expected talaga yan, tumataas yung mga ganitong klaseng infection na nakakahawa through respiratory droplet, no? But bagamat man tumataas ang mga datos natin sa COVID-19, natutuwa pa rin tayo dahil hindi naman yan nagre-reflect na tumataas ang kaso, tumataas ang hospitalization. Mababa pa rin ang hospitalization with regards to COVID at parang makikita natin na yan, ang COVID ay parang na rin influenza-like illness. Okay, at kasabay ng paglamig ng ating panahon, Doc, ano bang mga sakit pa ang dapat nabantayan ng ating mga kababayan at paano palalakasin? Yun ang pinaka-importante siguro, ang ating resistensya. Yes, no, Chino at saka Maris, no, talagang expected ngayong mga ganitong buwan, no, especially November, December, and even early part of January kasi medyo malamig pa rin yan, no. Yung mga respiratory tract illnesses kagaya ng pneumonia, influenza-like illness, no, at saka upper respiratory tract infection. Wag din nating kalimutan yung dengue is year-round, no? Isa din yan sa mga tinitingnan natin, especially pag medyo malamig at medyo tag-ulan ng konti, mataas din ang dengue. Pag bumabaha naman, bantayan din natin ang leptospirosis. There are regions or there are municipalities outside of Metro Manila na pagbaha, madali ring nakaka-pick up ng mga kaso ng leptospirosis, no? So these are the common infections that somehow are common during this time of the year, no? So paalala pa rin natin sa publiko, palakasin natin yung katawan natin, kakain ng maigi, maganda yung tamang paghinga, no? At saka importante yung halimbawa kung may mga sintomas, pahinga talaga at since respiratory tract infection ang pinaka most common, pag may mga sintomas, magsuot ng face mask at huwag muna siguro munang papasok. Maraming salamat, infectious disease expert Dr. Rontgen Solante. Tala! Hindi sumipot si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa preliminary investigation ng reklamong grave threat laban sa kanya. Dumating naman ang dalawa niyang abogado at sinabing hindi pa nakakatanggap ang dating presidente ng sabpina. Hindi pa rin daw sila nakakakuha ng kopya ng reklamo.
Di naman daw ito itinuturing na delaying tactic ng panig ni ACT Teachers Party List Representative Franz Castro na siyang naghain ng reklamo. Binigyan si Duterte ng hanggang December 15 para magpasa ng counter affidavit bilang sagot sa mga akusasyon sa kanya. Nag-ugat ang reklamo sa mga umano'y banta ni Duterte kay Castro sa isang programa. Yum, yum, yum! Ping, ping, ping! Nako, ito, paborito ko to. Napapanood ko to eh. Maring Aubrey, sa mga Pinoy Christmas parties kasi, di ba? Ang hilig, o kaya kahit mga birthday. Ang hilig nating mga Pinoy na maghanda ng mga noodle dish. Yes. Spaghetti o kaya pansit. Basta kailangan may noodles. Kasi di ba, Maring Maris, kasi pampahaba ng buhay yan. Oh, yes, diba? of course. Tsaka, minsan, di ba, ang hirap mamili pag may pansit, may palabok, may spaghetti. Kaya lahat na lang kakainin natin. Oo, tsaka yung spaghetti, Carbo-loading. tsaka pansit, favorite ko yan. At buti na lang, ha, si Chef Boy, pinag-fusion yan. Yung dalawa nating Pinoy favorite. O, panoorin na natin. Chibuga na! Mga kapuso, anong plano mong ihanda sa Noche Buena? Spaghetti o palabok? Kung hindi ka makapag-decide, pagsamahin na lang kaya natin. Ito ang spaghetti palabok o ispabok. Okay, unahin natin ang ating pork. Mantika. Yun. Garlic. Okay, garlic. Ang bango. Chopped onion. Medyo translucent natin ang konti. Isa natin na maayos kasi po, ang acidity ng onion, yan po nagkikreate ng panis, lalo palabok. Alright, so slightly na, lagyan natin ang ating pork na giniling. Yun, no? Dapat magluto ka, masaya ka. Ha? Kasi sabi nila, kapag masaya ka, masarap daw ang pagkain. Totoo nga yun. Bigyan ko lang ng salt. Oop! Galing. Gusto ko yung lagyan. Diba? Okay, luto na. Alright, lagyan natin dito. Yehey! Transfer. Then, sit. Ulit, lagyan natin ng black pepper. Then salt. Bing, 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 bing. Yum, yum, yum. Pam! Alright. So, ito naman. Sit. Okay, then again, next. Ito, maganda lang ito. Iba lang kulay, okay na yan. Wow, salt again. Ping, 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 ping. Yum, yum, yum! Ako, saya. Okay na. Alright, so, lagyan natin ulit dito. Lagyan naman ulit natin ang cabbage. Black pepper. Oh. Ang sarap na imagine nyo ba mga kapuso? Halimbawa, may hipon ka, may cabbage. Pag kinain mo, parang kumpleto siya. Parang kang kumain na hindi pansit, na palabok, na spaghetti. Grabe. Andyan na lahat. Alright. Eh bakit nga ba maglagay ka pa ng chicharon? Eh pwede naman ganito. Healthy pa. Lagyan natin yung stock. Kanina po, ginawa ko po yung stock, yung ulo, pinakuluan ko. Gagawa na tayo ng palabok sauce. Lagyan natin ang achuete oil or annatto oil. Yan, parang gumanda. Then, ihanda natin ating breadcrumbs. Pampalapot po. Kumbaga sa kari-kari, di ba, bigas po yung ginagamit.
But this time, palabok ay breadcrumbs po. Konti pa. Wow! Tikman natin. Sarap. Alright, malalaman natin kung okay na yung sauce natin. Katulad nito po, hinalo ko siya, di ba? Tapos, sumasama. Ganyan ang kanyang lapot. Hindi yung steaky. Yum, yum, yum! Ping, ping, ping! Ito na ang fusion sarap ng Italian at Pinoy dish, ang Spabok. Tikman na natin! So, paano? Di, chibuga na! Yum, yum, yum! Ping, ping, ping! Viral po ang isang video online kung saan tinangkang lokohin ng isang motorcycle rider ng modus na bangga budol. Alamin kung ano ito sa aking report. Viral ngayon sa social media ang kuhang ito ni Mark Andrew Ong sa Tayuman, Manila. Kwento ni Mark, pauwi na raw sana siya nang mapansin ng isang matandang lalaki na sasalubungin siya sa daan. Iniwasan niya ito, pero nagulat na lang daw siya nang pagkalampas niya ay biglang natumba ang matanda at sinabing nabangga niya ito. Iniwas ko siya pa kanan, tapos nag-brake ako ng biglaan. Kitang-kita ko siya na bigla na lang siya umiga. Dito na raw siya kinabahan dahil tila kukuyugin na siya. Buti na lang, may nagpakilalang pulis at pumagitna. Nakita niya na hindi ko man daw talagang nabangga. Naramdaman ko na parang susugod na sila nun eh. Sinigaw ko na ipopost ko kayo. Tapos merong isa na lumapit na parang sabi na magkalma muna. Matapos daw niya itong sabihin, bigla na lang tumayo ang matandang lalaki sa likod. Hindi na raw siya kinausap nito at nakipagkamay na lang. Ang ganitong insidente, hindi na raw bago ayon sa mga otoridad. Karaniwang ginagawa raw ang modus na ito para makapangikil. Pinakamahalaga dyan, awareness ng mga would-be victim dito. At nagdududa tayo na ito ay isang scam. Unang-una, wag tayo agad bumigay dun sa mga demand nila. Hayaan nating magpaimbestiga tayo sa kinaukulan. Karaniwang ginagawa raw ang modus na ito sa mga lugar na walang bantay na pulis. Malaking tulong din daw kung makakapag-invest sa mga dashcam. Age is just a number. Yan ang pinatunayan ng isang nanay sa Kampala, Uganda. Sa edad kasi na 70, tagumpay na nagsilang ng kambal si Safina Namukwaya. Wow! Via cesarean section pa yan. Ipinagbuntis niya ang kanyang baby boy at baby girl sa tulong ng IVF o in vitro fertilization. Bago pa ito, nagka-baby girl na rin siya sa tulong ng kaparehong proseso 3 years ago. So medyo may edad pa rin siya noon, no? So namatayan siya ng asawa noong 1992 at nagkaroon ng bagong partner noong 1996. Pero hindi pa rin siya nagkakaanak. Kaya naisipan niyang magbuntis sa pamamagitan ng implanted embryos. Mga kapuso, member ka pa rin ba ng samahan ng malalamig ang Pasko? O stressed at naghahanap ng kawyakap o kaupiling? Baka para sa iyo ang paandar na isang farm sa UK. Dinarayo ang farm dahil sa offer nilang cow cuddling experience. For 50 pounds o 3,500 pesos, pwede mo nang makaw bonding ang mga alagang baka. Medyo mahal, Maris, ha? Pero Oo, nakakautuwa naman ang customer na nakasubok na napawaw sa therapeutic effect ng hatid ng kayakap ng mga cow. Naisip daw ng nasabing farm ang pakulong ito simula ng naapektuhan ng kita nila dahil sa mababang presyo ng gatas, inflation at pagbaha.
Pero dito sa Pilipinas, marami tayong baka. Nakakautakot lang yung presyo. Pwede nang basa, pwede nang yakapin. Ito po ang Balitang Hali. Bahagi kami ng mas malaking misyon. Sa ngalan ni Connie Season, Mariz Umali po. Para naman kay Rafi Tima, ako po si Chino Gaston. Kasama nyo rin po kami, Katrina Son at Aubrey Carampel. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino. Mga kapuso, para sa mga maiinit na balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan niyo po kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.